Good day mga ka-sports natin dyan, Creamline Cool Smashers at Akari Chargers kung sakasakaling sila ang palarin nga na makapasok sa Battle for Gold. Atin ngayon pag-uusapan batay sa kanilang statistics kung sino ba sa mga players ngayon ang mas angat sa dalawang ito. Example, pagtatapatin natin ang kanilang middle blocker, ang kanilang setter, at ang lahat nga ng kanilang mga players ay makikita natin dito kung sino talaga ang mas angat. Marami kasing nagsasabi na mas angat daw ang Akari at marami rin nagsasabi na mas angat daw ang Creamline. Ngayon, susubukin natin batay sa kanilang performance na ginawa kung sino ba talaga ang mas karapat dapat natin tawagin na malakas sa dalawang team na ito, dahil alam natin na ang kanilang fans ay kiniklaim na Akari daw ang malakas, pero ang Creamline, alam rin natin na subok at matibay na sila kaya't wala nang dapat patunayan pa. Pero kaya na ba ng Akari Chargers agawan ng Corona ang nasabi nating Creamline? Yan ngayon ang ating pag-uusapan, kung kakayanin na ba talaga nila. Pero eto na, puntahan na natin ang tapatan ng kanilang bawat players. Pero syempre, kung ngayon ka pa rin napadpad muna sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay nyo? Subscribe ka na muna, i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na. Bakbakan ng Creamline Cool Smashers at Akari Chargers. Nalalapit na nga ba? Dahil alam natin na ngayon ay may laban nga sila sa semifinals at papasok na nga sila sa Battle for Gold. At kung sakasakali nga na ang tapatan na ng Creamline Cool Smashers at Akari Chargers ang papaladin, eto na nga ating pag-uusapan na ang kanilang tapatan. Sino ba talaga ang mas uubra at titiklop sa dalawang team na ito, dahil nga kapwa nagsasabi ang kanilang mga fans na sikat at magaling ang kanilang team. Ngunit ang Creamline Cool Smashers ay kung tutuusin wala naman tayong dapat pang pag-usapan at subukin sila, dahil alam natin na halos karamihan sa kanila ay walang tapon. Pero syempre, eto na nga ang tapatan nila. Oli Ocaro versus Erica Staunton. Sino ba sa dalawang ito ang mas angat? Kung tutuusin nga batay nga sa performance na kanilang ginawa at sa kanilang statistics ay mas mataas nga ngayon si Oli Ocaro kung ikukumpara kay Erica Staunton, sapagkat nga itong si Oli ay nasa top scorer nga, samantalang itong si Erica Staunton ay nasa pang-5 lamang na pwesto. Ngunit kung pag-uusapan natin sa digging at sa blocking at sa tapang ay hindi rin magpapahuli dito si Erica Staunton, kahit sabihin nga natin na si Oli Ocaro ngayon ang nangunguna pagdating nga sa statistics sa kanilang top scorer, hindi rin dito magpapahuli si Erica, dahil alam natin na may ilalabas pa talaga siyang lakas at baka nga sa kanilang pagtatapat ay magulat nga itong si Oli Ocaro. Asahan talaga natin ang showdown ng dalawang team na ito, dahil alam naman natin na magaling ang kapwa import na ito. At kung ako yung tatanungin sino sa kanila ang mas magaling, well, ang masasabi ko nakadepende nilang yan sa kanilang gising kung sino ba talaga ang aangat pa, dahil sa tingin ko marami pang ibubugang lakas itong si Erica at bata pa to. Imagine, halos kairaran lang nito ang mga naglalaro sa Creamline, pero kitang kita naman natin na talagang matapang rin to pagdating sa loob ng court. Gugulatin kayo ni Erica Staunton, kaya abang-abang na lang kayo kapag nagkaharap na sila. Dumaka naman tayo sa tapatan nga na mainit-init pa, Bernadette Fons and Gretchen Soltones. Bagamat si Gretchen Soltones ay marami ng experience pagdating sa larangan ng volleyball at makailan beses na siya nakasungkit ng MVP award, ngunit kung tapatan nga ang pag-uusapan sa kasalukuyan ay walang-wala siya kay Bernadette Fons. Si Bernadette Fons nga ngayon ay sobrang angat na angat, at si Bernadette Fons nga ang makakasungkit ngayon ng MVP dito sa PBL Reinforced Conference. Pagdating nga sa bardagulan at sa tapatan nga ni Bernadette Fons versus Gretchen Soltones, taob talaga dito si Soltones. Walang-wala nga siya kay Bernadette Fons kung pag-uusapan nga sa galing sa kasalukuyan. Kung kaya dito makikita natin na pagdating sa outside spiker sa local ay talagang lamang na ang Creamline Cool Smashers. Dumako naman tayo sa kanilang opposite hitter, ang
Barbie Ivy Lacsina at ang napakaganda nga na beauty queen natin na si Michelle Gumabaw. Pagdating nga sa posisyon ng opposite hitter, marami nga nagsasabi na malakas daw si Ivy Lacsina pagdating sa kanyang award sa MVP. Pero pagdating nga sa posisyon niyang opposite hitter, malayong malayo nga rin siya kay Michelle Gumabaw. Kung tutuusin nga, si Michelle Gumabaw ay mas anga talaga pagdating nga kay Ibiyang. Ang tinagurian ngang Barbie na si Ivy Lacsina ay pinipili talaga ng kanyang mga fans at ito raw di umano ang magiging MVP. Iginigiit nga na si Ibiyang daw ang kanilang Barbie ang magiging best opposite hitter at MVP. Sa tingin nyo, si Ibiyang ba talaga? Ngunit kung pag-uusapan nga batay sa statistics ay talagang lamang nga sa kanya ang beauty queen natin na si Michelle Gumabaw. Gayunpaman, close fight naman daw kasi ang dalawang ito kung tutuusin. Pero kung pag-uusapan sa experience at sa award ay walang-wala talaga pagdating sa kagalingan itong si Barbie Ivy Lacsina sa ating beautiful Michelle Gumabaw. Kayo sa tingin nyo, sino ang mas magaling sa dalawa? Mag-comment na kayo sa baba. So para sa akin, mas lamang pa rin ang Creamline Cool Smashers pagdating sa experience at sa kagalingan. Kaya taob pa rin itong si Barbie nga nila sa ating beautiful Michelle Gumabaw. Dumako naman tayo sa kanilang mga middle attacker. Middle blocker position, Celine Domingo, Ezra Madrigal, Camille Victoria versus sa mga veterana at mga magagaling at marami ng award, Bea De Leon, Risa Sato, and Pangs Panaga. Kung pagbabasihan natin sa kanilang mga performance ay talagang palaban naman ang Akari, pero hindi pa sila uubra kay Bea De Leon, kay Risa Sato at kay Pangs Panaga. Si Celine Domingo ay magaling yan dahil may award na at makailan beses na rin yan may napatunayan pagdating nga sa kanyang karera sa larangan ng volleyball. Pero pagdating sa Akari ay medyo hindi pa siya nga masyado nakakalabas ng power at hindi pa siya gaya ng nasa Creamline Cool Smasher. Siya ay talagang sobrang superstar na ang datingan ni Celine Domingo. Bagamat magaling yan si Celine Domingo at isa rin yan sa mga paborito natin, pero sa kasalukuyan ay hindi sila uubra pagdating nga ngayon kila Bea De Leon, Risa Sato, and Pangs Panaga. So ibig sabihin, pagdating sa middle blocker nga na posisyon, lamang pa rin ang Creamline Cool Smashers. Dumako naman tayo sa libero. At pagdating nga sa posisyon sa libero, nangunguna nga dyan ang Creamline Cool Smashers na nasa number 1 spot na nga ngayon. Walang-wala ngang sinabi ang bagong si Wangko at itong si Danny Ravena kung ikukumpara nga dito kay Kayla Atienza. So ibig sabihin, maging sa floor defense ay nangunguna pa rin ang Creamline Cool Smashers. Halos talaga pag sa local, ang Creamline ang nangunguna. So ibig sabihin talagang umaasa lang talaga sila ang kanilang kalaban pagdating nga sa import dahil si Okaro nga ay magaling, pero kapag sa local halos Creamline talaga ang lamang. Maging sa setter nga natin ang salpukan na si Camille Kyle Negrito ay walang-wala talaga itong si Camille kay Negrito dahil si Negrito nga ay nasa number 1 spot nga ngayon pagdating sa pagiging best setter at siya na nga makakasungkit ng award na yan. Sure tayo dyan. Kitang-kita naman kasi natin maging sa mga pagsiset sa galawan, maging sa score ay talagang nangunguna nga itong si Kyle Negrito at ang katapat nga ni Negrito ay si Jel Cayuna. Pero pag dating nga kay Camille Cal ay malayong malayo talaga siya Kyle Negrito. Kaya't alam natin na pag sa discarding nga pagdating sa setter department ay number 1 nga ang nasabi nating Creamline Cool Smasher. So ibig sabihin, kitang-kita nga talaga mga ka-sports natin dyan kahit anong pagtatakip ng ibang mga fans nga ng Akari na sinasabi nila malakas raw ang kanilang team. Pero sa totoo lang ang malakas sa kanila, hindi naman ang mga local players nila. Bagamat may kagalingan rin naman ang kanilang local players, pero kung ikukumpara nga natin sa batay sa kanilang performance, ay lamang na lamang talaga ang Creamline Cool Smashers. Si Okaro talaga ang bumuhat sa Akari Chargers. Kaya't hindi na tayo magtataka kung mapapataob nga sila ng
Creamline Cool Smashers kapag sila nagharap dahil ang Creamline nga ay solid talaga. Lahat ng mga players dito ay gumagalaw, hindi nila inaasa kay Erica Stanton dahil may ibubuga naman sila Michelle Kumabaw, lalo't kapag bumalik na nga si Tots Carlos at Gemma Galanza at Eliza Valdez at meron pa silang malakas na si Bernadette Fons, di wala na, finish na, panalo na talaga ang Creamline. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.